Magandang umaga po sa ating lahat. Again, isa pong manigong bagong taon sa ating lahat. Ang bilis lamang ng panahon, parang kailan lamang ay 2024, ngayon ay 2025 na. Sa iba, siyempre tuwing papasok ang panibagong taon ay parang punong-puno tayo ng pag-asa. Kasi tinitinan natin ito na isang bagong opportunity at panibagong mga panibagong pagkakataon na naghihintay sa atin, mga bagong pinto na pwedeng magbukas para sa atin. Actually, sa Facebook, marami akong ilang mga nakikita na mga nagpo-post at nagre-repost ng ilang mga phrases na nagsasabing ganito. Ngayong taon, magkakabahay ka, claim it. Merong ganung mga post. Ngayong taon, magkakajowa ka, claim it. More business opportunity, claim it. So merong mga ganon, claim it. Tanungin mo sa iyong katabi, ano ang ina-claim mo ngayong taon? Ano ang ina-claim mo ngayong taon? Siyempre, nakakabuhay nga naman ng pag-asa kung ang inaasam natin na mangyayari ay mangyayari ngayong taon. Kaya talagang nakakabuhay ng pag-asa, nakakasigla uli. Kayo po ba ay punong-puno ng pag-asa at sigla sa panibagong taong ito? Na merong gagawing dakila ang Diyos sa ating buhay? Amen. Siyempre sa ating mga Kristiyano, kung mayroong manghigit na mas mahalagang inaasam ang bawat isa sa atin, ay yung mangyari ang dakilang plano at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pakisabi sa iyong katabi, mangyayari ang dakilang plano ng Diyos sa buhay mo, sa taong ito, claim it. Amen? I-claim natin. Ano po? But at the same time, yung pagsasabing claim it, ay humihingi din naman sa atin ng buong pusong pagpapasakop at pagsunod sa Diyos para mangyari yon. Okay. Sa nakaraang linggo po, ibinahagi sa atin ni Doc Ronnie, Pastor Doc Ronnie, ang ilang mahalagang paalala patungkol sa mga dapat nating bantayan bago maghiwalay ang 2024 at pumasok ang 2025. At sabi doon, samantalang tayo ay nananahan pa sa mundong ito. Ano nga yung tatlong bagay na dapat daw nating binabantayan? Ang ating mga pananaw, ang ating mga pagnanasa, at ang ating mga pagpapahalaga. So sana nga po tayo naakin nito para mag-ayos ng ating sarili na this year 2025 ay babaguhin ko ang aking pananaw, pagnanasa at pagpapahalaga na naka-align sa nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Ngayong umaga po, sa unang linggong ito ng taong 2025, bagaman hindi ito ang magiging series sa mga susunod na mensahe, ay nais ko lamang pong ibahagi sa pag-uumpisa ng taong ito ang ilang mahalagang mga tagubilin na pwede nating sundan o kunin mula sa Biblia para sa ating pagsisimulang muli sa taong ito ng 2025. Nais kong umpisahan natin ang taong ito na mayroong malinaw na agenda at tudlain sa ating personal na buhay at sa atin bilang isang iglesia. Buksan po niyo ang inyong Biblia sa ating teksto na pagbubulayan sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Dito sa aking version ng Bible, may pamagat siya na ang mga huling araw. Chapter 3, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos,
mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito ay inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat na gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may hindi nila nauunawaan ang katotohanan. At tulad nila Janes at Hambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya na nangyari kay Janes at Hambres. Verse 10, ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito. At sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila ay malilinlang din. Ngunit ikaw ay magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kautusan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Okay, hanggang doon lang po muna. Itutuloy ko mamaya hanggang chapter 4. Okay, so meron po akong naisibahagi na 3 mahalagang tagubilin para sa atin ng mga Kristiyano. Mula dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. 3 mahalagang tagubilin para sa mga Kristiyano. Una, huwag pahawa sa masama. Huwag pahawa sa masama. Aatras lang ako ng basa para mas madagdagan yung ating context dito sa pagbubulay natin ito. Sa chapter 2, verse 16, ilang mga talataan ang babalikan, aatrasan. Chapter 2 ng Timoteo, verse 16, iwasan mo, sabi ni Pablo, ang walang kabuluhan at malaswang usapan sapagkat ang mga gumagawa niya ay lalong nalalayo sa Diyos. Verse 22, ganito naman nasabi, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal, mamuhay ka ng payapa kasama ng mga taong may malinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Verse 23, iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. And then doon sa chapter 3 na ating binasa, verse 5, sila'y magkukunwang mga may pananampalataya o magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Sabi ni Pablo, iwasan mo ang mga ganitong tao. Kaya mapapansin natin, o kapansin-pansin sa ilang mga talataang ito, ang matiing pagbibigay ni Pablo ng utos o tagubilin kay Timoteo, na umiwas o iwasan ang mga tao at ilang mga activities na maaaring makapagdulot sa kanya para magkasala sa Diyos.
Sa English translation, ang ginamit na katumbas sa salita ng iwasan o umiwas ay keep away, avoid, and shun, or S-H-U-N. Ang ibig sabihin ng shun, persistently and deliberately avoid, ignore, or reject someone or something. Ibig sabihin, ang gusto sabihin ni Pablo kay Timoteo at sa atin na mga Kristiyano ay, iwasan mo, layuan mo, nang mayroong buong pagpipilit, pagsisikap, ang anumang mga bagay, activities, at even mga tao na maaaring makapagdulot sa iyo na magkasala o gumawa ng mga bagay laban sa Diyos. Kaya ang utos na ito ay nagsasabing, sasadyain natin at pipiliting lumayo sa sino man o anuman na maaaring makapag-akay sa ating gumawa ng masama. Dito'y nilinaw din Apostol Pablo ang klase ng mga taong dapat nating iwasan pagdating sa tao. And even ang mga gawi o gawaing dapat ting iwasan. Simple lang ang gusto pong sabihin ng apostol. May mga klase ng tao at merong mga klase ng mga gawi, activities na kailangan nating bantayan, pag-ingatan, iwasan at layuan. Sa ibang salita ng paraan ng pagsasabi ay nagsasabi yung hindi lahat ng tao ay kailangang pakisamahan. Hindi lahat ng mga usapan ay kailangang salihan. Hindi lahat ng hilig ay kailangang i-entertain at pagbigyan. Dahil makakasama ang mga yan para sa iyo. Hindi na baling pagdating sa tao, hindi na baling bilang lamang sa ating mga kamay ang maituturing na kaibigan at barkada, kaysa magpakarami-rami tayo na mag-aakay naman sa ating sakasamaan. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan at pagsikapan mo maging marunong, tapat at mapagmahal. Mamuhay ka ng payapa kasama ang mga taong may malinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Kaya dapat kilala at alam din natin kung sino-sino ang ating mga nakakasama. At pinipili ang mga taong nakaka-impluwensya o impluwensya sa ating buhay. Yan hindi natin sinasabi o hindi ko sinasabing iwasan natin ang lahat ng tao. Kundi iyaon lamang ang mga tao ang impluwensya ay maaaring mag-akay sa atin na gumawa ng kasalanan o masama laban sa Diyos. Kung hindi mo sila kayang impluwensyahan bilang isang Kristiyano, at sa halip ikaw pa ang mai-impluwensyahan nila, dapat ka nang umiwas. Kung ayaw mong maapektuhan ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nakakalungkot minsan na may ilang pinapabayaan ang kanilang kaugnayan sa Diyos at sa iglesia, at mas pinipili ang mga kaibigan o barkada sa labas dahil doon napapagbigyan ng kanilang hilig at o mga gusto. Meron kasing pag-iisip ang mga tao na pag pumasok ako diyan, marami nang magiging bawal. At kahit minsan ang isang tao naging Kristiyano na dala-dala yung ganung attitude na hindi ako mag-active at mag-participate sa maraming mga gawain dahil malilimitahan ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Nakakalungkot na minsan tinuturing natin ang iglesia na parang kontrabida dahil wala nang laya, lahat na lang ay bawal. Kaya bumabaling ang ilan sa ibang mga tao na nasa labas ng iglesia. Nakikigaya at nakikiisa sa kanilang mga gawi. Hindi po ganyan ang tamang attitude na dapat meron ng isang Kristiyano. Kung ang gusto mo lang ay ginhawa at kasiyahan at mabigyan ng iyong hilig, hindi ka nababagay sa mundo ng Kristiyano, ng mga Kristiyano. Dahil hindi ipinangako yan ni Jesus. Sa halip pa nga ang sabi ni Jesus, ang nagnanais na sumunod sa Kanya ay dapat limutin ang kanyang sarili. Sa ibang salin, mamatay sa kanyang sarili. At magpasa ng krus. Kaya kung hindi tayo willing na lumimot sa ating sarili at magpasa ng krus kasama ang kapwa nating mananampalataya, at ang gusto lang natin ay mapagbibigyan ng hilig at kapag hindi napagbibigyan,
aalis tayo o hindi tayo mag-participate. Masamang patutuo. Sa mundo, hindi tayo magiging in kapag hindi tayo makikisali sa kanilang mga activities. Pero sa ating pong mga Kristiyano, hindi tayo in sa mundo, ang mahalaga, nalulugod sa atin ng Diyos. Malinaw po ba sa atin kung sino ang dapat nating binibigyan ng kaluguran? Malinaw po ba sa atin yon? Kung malinaw sa atin kung sino ang dapat nating binibigyan ng lugod, iiwas tayo sa anumang hindi makapagbibigay ng lugod sa Diyos. Isa sa talamak na paraan o mabisang paraan na ginagamit din ng kaaway ngayon para maka-impluwensya sa maraming tao, even Christians, ay ang social media. Kapansin-pansin na sa social media, every time na mayroong magti-trending na anuman yung magti-trending na yun, especially sa mga kabataan, mga awit at mga sayaw o dance move, hindi lahat ng nag-trending ay dapat sinasabayan at ginagayahan. Meron akong ilang nakita sa Facebook itong nakaraang week lang. Isang trending na dance move ito ngayon, alam ng mga kabataan ito, majority ng kabataan marahil. And maybe some adults na mahilig mag-browse sa Facebook at TikTok. Merong isang very familiar na o trending na sa'yo ngayon yung Bonde Dobrano. Hindi ko alam kung anong tamang basa doon. Na-search ko lamang. Ni Bruno Mars. Na very popular ngayon, na dance move. Ngayon, ni-research ko ang kanyang background, ng kanyang lyrics at meaning. Kasi masyadong daring yung step ng sayaw na yon. At alam niyo po, napakabastos ng meaning ng lyrics na yon. Even that short song and dance, And yet, some Christians ay nakikisabay sa tugtog, nakikisayaw. Kung ikaw man ay nakigaya at nakisayaw doon, pakisabi sa iyong katabi, huwag mo nang aulitin. Pakiusap ko lamang po sa atin na bago natin subukan o gayahin ng isang practice na galing sa labas. Hindi ko sinasabing lahat ng mga moves, practice na galing sa labas ay masama, Pero ang sinasabi natin na ito, bago natin subukang gawin at gayahin ng isang bagay na nasa labas, maging mapanuri muna tayo. At maging sensitive tayo as a Christian. Sa mga movement pa lamang dapat alam na natin kung isang bagay na ito ay nakalulugod sa Diyos at isang makakristyanong kilos. At kung hindi na natin yon entertain pa. Amen po ba? Kaya huwag basta makikigaya. Sabi ni Pablo dun sa ating teksto, sa verse 12, chapter 3, verse 12 to 13, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid at mga tagasunod ni Kristo ay uusigin, samantalang ang mga masasama ay lalong magpapakasama. Alam niyo po ang mangyayari pala sa end times, tayo nasa end times na, ipipressure tayo ng mundo sa pagsunod natin kay Kristo at pamumuhay ng matuwid. Bakit? Dahil namumuhay tayo ng ibang-iba at taliwas sa kanilang pamumuhay. Kaya hindi sila masisihan na makita tayo hindi nakikibagay. Kaya gagawin nila ang lahat ng estratehiya, paraan ng pag-aalok, para i-encourage tayong tanggapin yung kanilang ina-offer at gayahin yon. Magiging desperado silang hikayatin ang lahat ng mga Kristiyano na tumulad sa kanila at magpakasama. Ngayon mga kapatid, kapag ka nararamdaman mong tumitindi ang pressure to the point na nahihirapan ka na, it's a signal na maaaring kailangan mo nang umalis sa lugar na yon o umiwas sa mga taong iyon dahil maaaring hindi mo kayanin at ikay bumigay to the point na magkasala ka. O maaaring panahon na yon,
para mag-seek ng tulong. Ang pag-iwas po hindi nagpapakita ng kababawan. Sa halip pa nga'y nagpapakita ito ng mataas na pamantayan at karunungan sa pamumuhay. Ang pag-iwas ay hindi rin nagpapakita ng kaduwagan. Sa halip pa nga'y nagpapakita ng katapangan na mapili ang mamuhay ng matuwid at banal. Hindi natin kailangang iwasan ng lahat ng tao. Hindi rin natin kailangang mamuhay na parang nasa hiwalay na isla. Ang kailangan lang natin matutunang kilalanin ang mga tao sa ating paligid at sino-sino sa mga ito ang dapat mong iwasan at layuan. Gusto kong maniwala na inilista ni Apostol Pablo ang ilang mga specific na klase ng mga activities na ito at mga tao sa kanyang sulat na ito para meron tayong magiging gabay kung sino ang mga tao at mga gawi na dapat nating iniiwasan. Kaya be aware and be responsible of your own spiritual safety. Katungkulan natin yun sa ating sarili. Hindi yung katungkulan ng iba. Ang may unang katungkulan sa ating sarili na ingatan, bantayan ito, ay tayo mismo. Tulong lamang ang manggagaling sa iba. Pakisabi sa iyong katabi, ikaw ang may unang katungkulan na ingatan ng iyong sarili. Laban sa anumang anyo ng kasamaan. Kaya kapag ka ang mga impluensyang nasa paligid ay aakayin ka na gumawa ng masama, umiwas na bago pa mahulog sa tukso. Alam natin yung awit na nagsasabing, "O tukso, layuan mo ako." Talagang salungat na salungat yun sa sinasabi ng Biblia. Kailanman ang tukso hindi lalayo, lalo pa nga niyang iaalok ang kanyang sarili at ilalapit ang kanyang sarili sa atin. Regardless ng kahit ikay Kristiyano na. Kaya ang tukso hindi iiwas o lalayo, tayo dapat ang umiwas o lumayo sa anumang uri ng tukso. O sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang dapat na umiwas. Sabi ni Pablo, doon sa verse 6, halimbawa, isang paghahalimbawa, may ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Bibihagi nila ang mga ito na batbat ng kasalanan at alipin ng sari-saring pita. Ano daw? May ilan sa kanila gagamit ng panlilinlang at makakapasok sa bahay. Kapatid, kapag ikaw ay nasa panahong ng lalamig, ramdam mo na mahina ka spiritually at wala ka sa maayos sa kalagayang spiritual, wag kang mag-entertain ng anumang mga bagay o tao na maaaring lalong magpabagsak sa iyo. Sa halip, seek help. Humingi ka ng tulong. Panalangin sa mga kapatid. The moment na nararamdaman mong hindi ka okay spiritually, yun ay signal para ikaw ay sumiksik sa presensya ng Diyos. At kung nahihirapan ka pa rin, yun ay signal para humingi ka ng tulong sa mga kapatid. Hindi natin kailangan piliting makipaglaban ng mag-isa. Kung meron naman tayong pwedeng lapitan para tulungan tayo sa laban na yon. Kaya huwag kang magbubukas o magpapatuloy dahil tiyak na ikay mahuhulog sa kasalanan. Sabi pa ni Pablo, verse 16, iwasan mo ang mga walang kabuluhan at malalaswang usapan. Hindi ba ito yung simpleng example na binabanggit ni Apostol Pablo na kahit sa mga walang kabuluhang mga pag-uusap ay isang utos ang ibinibigay sa atin na umiwas dito. Ngayon ito'y pwede rin nating tingnan na usapin ng maturity sa pananampalataya. Kung hindi mo pa kaya at hindi ka pa matured enough, strong enough para mapaglabanan ang mga tukso, huwag kang magtatangkang ilapit ang iyong sarili sa sino man o anuman na maaaring magdadala sa iyo sa pagkakasala.
Kapag ka alam mong hindi mo kaya mag-isa, wag mo pilitin. Kapag ka alam mong kapag ikaw'y pupunta doon, ay maaari kang bumigay, wag ka nang tumuloy. Kapag ka alam mong in-entertain mo yun, ay mas malaki ang possibility na kukunin mo yun, wag mo nang i-entertain. Ako'y naniniwala na dahil nasa atin ang banal na Espiritu, sa lahat ng mga tunay na sumampalataya kay Kristo, bibigyan tayo ng kakayanan na parang ina-signal tayo na, oops, wag mong itutuloy yan. Ang problema, kahit saan ka daw pumunta, mayroon namang impluwensya ng kasamaan. Ay saan kang magatago. Kasi kahit ka saan nga yung pumunta, nagkalat ang impluwensya ng kasamaan. Ang pag-iwas, mga kapatid, ay pwede kong sabihin sa ganitong paraan. Ang pag-iwas ay nag-uumpisa sa pagpapalalim ng iyong nauunawaan sa salita ng Diyos at pagpapalalim ng iyong kaugnayan sa Diyos. The more na lumalalim ka sa salita ng Diyos at sa kaugnayan mo sa Diyos, the more na nadadagdagan din ang iyong lakas at kakayanan na mapaglabanan at maiwasan ang anumang mga gawa ng kaaway at tukso. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, tayo ay dapat maging asin at ilaw sa sanlibutan. Hindi lamang tayo iniligtas para maging ligtas. Tayo iniligtas para magsilbing ilaw at asin ng mundo, sa mundo. Kung gayon, ano ang talagang nasa isip ni Jesus para sa mga Kristiyano? Na tayo ay magkaroon ng isang buhay na naiiba sa mundo at nakaka-impluwensya sa ibang mga tao. Alam niyo, sabi niya ang Panginoong Jesus, yung sa isang Tagalog version, doon sa Matthew chapter 5 verse 14, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Sa Good News Translation, in the same way your light must shine. Pagka nasusundan niyo po yung grammar, in the same way your light must shine. Hindi lamang kailangan, dapat lamang na inapagliwanag natin ang ating buhay. Ibig sabihin, tayo ay dapat na maging intentional sa pagpapakita ng isang buhay na iba sa mundo, sa layuning maimpluwensyahan natin ang mga tao sa mundo. Ulitin ko. Dapat tayo intentional na ipinapamuhay ang isang buhay na iba o naiiba sa mundo sa layuning makaimpluwensya sa mga tao. Lalo na sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kaya kung ang iyong buhay ay hindi ka nakikitaan ng pagkakaiba at hindi ka nakaka-impluwensya, maaring ito isang pahiwatig. Maaring ito isang pahiwatig na na mayroong mali sa iyong pamumuhay o di kaya naman ay meron kang problema sa kaugnayan sa Diyos. Kung hindi ka kinakikitaan ng pagkakaiba ng klase ng pamumuhay at hindi nakaka-impluwensya ang iyong buhay, sa halip ikaw pa ang na-impluwensya, maaaring ito'y pahiwatig na merong mali sa iyong pamumuhay or worse, ay meron kang problema sa iyong kaugnayan sa Diyos. And even worse na pwedeng mangyari, ay merong magkakaroon ng question mark ang pagiging Kristiyano mo. If you are a true Christians, dapat, yun ang sabi ni Jesus, dapat nagliliwanag ang buhay mo. Dapat mong pagliwanagin ang buhay mo. Dapat makita si Kristo sa buhay mo. Dapat si Kristo ang inapakita mo sa buhay mo. Mga kapatid, sabi ni Pablo, tayo nasa malapit ng pagwawakas ng panahon.
Maaaring ito na ang panahon para gamitin natin ang buhay na meron tayo sa maiksing pagkakataong yon na maka-impluwensya sa iba. Kaya huwag papayag na mahawa ng kasamaan. Pangalawa, na tagubilin ni Apostol Pablo, huwag titigil sa paglago. Sa chapter 3 verse 14 ng ating teksto, ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo o natutunan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kautusan, ang banal na kasulatan na nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Babasahin ko sa isang English translation yung verse 14, ESV. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Ang pinakamabigat na hamon palagi ay hindi kung paano mag-umpisa, kundi kung paano magpapatuloy sa iyong naumpisahan. Continue in what you have learned and have firmly believed. Saan tayo magpapatuloy? Sabi ni Pablo, sa ating tinanggap na aral at ating sinampalatayanan. Maraming mga Kristiyano ay nagsimula. Let's say for example, nang ibahagi ang ebanghelyo sa kanya. Nagsimula siya sa pagtanggap noong ebanghelyo iyon. Pero maraming mga Kristiyano, sad to say, na na-stuck na doon. Hanggang doon lamang sa pagtanggap. Hanggang doon lamang sa pagkilala. Pero na-stuck na. Anong gusto sabihin ni Apostol Pablo, mga kapatid? Continue in what you have learned and have firmly believed. Kung kumbinsido tayo ang ating tinanggap na aral ay ang tama at ang totoo, sabi ni Pablo, dapat kang magpatuloy na sundan ito at sampalatayanan at ipamuhay ito. Mga kapatid, kumbinsido ba kayo na kayo nasa tamang pananampalataya? Kung kumbinsido kayo na kayo nasa tamang pananampalataya, dapat nagpapatuloy tayo na sinusunod at ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Kaya ang magpatuloy kung gayon ay nagsasabi sa atin din, o ang katibayan kung gayon ng ating pagtanggap at pananalig. Ang isa sa katibayan na kung gayon ang ating pagtanggap at pananalig ay tunay, ay yung ating pagpapatuloy na sinusunod at ipinapamuhay ito. Kung patuloy nating sinusunod at ipinapamuhay ito. Kaya ang magpatuloy kung gayon sa mga pag-aaral, matuto at lumalim, ay kailangan. Araw-araw. Lumalim sa salita ng Diyos. Lumalim sa pananampalataya. Kayo yung mag-aral, magbulay ng salita ng Diyos at payamanin ang sarili tungkol sa salita ng Diyos, lumago dito, ay hindi isang option sa mga Kristiyano. Dapat lamang na ginagawa natin yon. Dapat lamang na tayo nag-aaral. Dapat lamang na tayo lumalalim sa pagkatuto sa salita ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, dapat lamang na ikay nadadagdagan ng naunawa sa salita ng Diyos. Merong malaking problema ang isang Kristiyano kapag hindi nadadagdagan at lumalalim ang kanyang nauunawaan sa salita ng Diyos. Kapag na-stuck ka na sa John 3:16, ang laking problema yon. At malaking problema din ng iglesia. Maraming mga Kristiyano ay na-stuck na dun sa John 3:16 na parang naroon na ang lahat. Ano ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Sabi niya, verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Ito'y may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan
tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mapahalad si Timoteo, ano po? Kasi pagkabata pa lamang niya, maaga nang naitanim sa kanya ang salita ng Diyos. May ilan dito sa atin na maagang naitanim ang salita ng Diyos. Pagdating sa puntong yun, mapahalad tayo o mapahalad ang marami sa atin. Dahil some of us ay nakakilala na sa Panginoon ay medyo may edad na. O may asawa na, may pamilya na. Pero ang sabi ni Pablo, wala pa sa pagkabata. Hindi natin alam kung anong edad yung inatukoy ni Pablo na mula sa pagkabata. Pero ang malinaw do'y pagkabata. Sa mga kabataang narito, mapalad kayo na maaga niyong naririnig ang salita ng Diyos. Maaga niyong napapakinggan ang mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil kung sa lakas at kakayanan, mas malaki ang inyong potensyal na mas lumalim pa sa nauunawaan sa salita ng Diyos. Ganun pa man, hindi garantiya ang magandang simula para magkaroon din ng magandang katapusan. Kailangang merong nagpapatuloy na pagkatuto kung gusto nating maging maganda ang ating dulo. Ikalawang Timoteo chapter 1, aatras lang tayo. Chapter 1 verse 13. Gawin mong batayan, sabi po ni Apostol Pablo. Ikalawang Timoteo chapter 1 verse 13. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi ni Pablo, gawin mong batayan. Manatili ka. Mahalaga yung dalawang salita na yun. Gawin mong batayan at manatili ka. Malibang itinuturing natin at tinatanggap ang aral at salita ng Diyos na batayan kung paano tayo dapat mamuhay. Hindi nga tayo makasusunod din kay Kristo. At hindi tayo lalago. Walang Kristiyanong lumalago ng hiwalay sa salita ng Diyos at sa kaugnayan niya kay Kristo. Ito'y nagsasabi sa ating ang salita ng Diyos ay kailangang kasama natin at siya nating pangunahing gabay at kailangan sa ating pagpapatuloy sa buhay Kristiyano. Hindi natin pwedeng i-claim na tayo Kristiyano and yet hindi tayo nagbabasa, nagbubulay, nag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre pwede mong i-claim yun in the sense of sasabihin, pero yung tunay na diwa ng pagiging Kristiyano at yung pagiging malalim na Kristiyano ay hindi mo pwedeng ihiwalay sa salita ng Diyos. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay chapter 3 verse 17, sabi ni Pablo, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng gawain. Kaya tinutulungan tayo ng salita ng Diyos na maging handa at able para makapagpatuloy sa ating pagsunod at ating paglilingkod. Hindi po ba? Mahihirapan ng sino man na magpatuloy kung gagawin at haharapin niya ang buhay at pagsunod kay Jesus nang hiwalay sa pagtuturo at gabay ng salita ng Diyos. Walang sino mang Kristiyano ang maaaring makapagpatuloy na makasusunod sa Panginoon nang hindi inaaral, binubulay, at inapractice ang salita ng Diyos. Kung nais nating patuloy na lumago sa pagkakilala at sa kaugnayan natin sa Diyos, dapat tayo nagpapatuloy na inaaral, tinatanggap, at ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Sa ESV version, yung verse 17, ganito siya sinabi, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ano daw ang goal? Ang goal na dapat marating ng bawat Kristiyano ay maging ganap at ready sa anumang gawain. Kung gayon, ang ating pagiging mabisa at mabunga din bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod,
ay nakadepende kung paano tayo lumalalim at lumalago sa ating nauunawaan sa salita ng Diyos at sa ating kaugnayan sa Diyos. Yan ay nasa experiencing God din na ina-discuss sa mga nakabasa na ng experiencing God at dumaan doon o kasalukuyang dumadaan. Ang ating pagiging mabisa at mabunga ay nakadepende rin doon. Kaya kung gusto nating higit na mas maging mabisa at mabunga ang ating mga paglilingkod, ang ating buhay mismo, kailang meron nagpapatuloy na pagkatuto. Huwag hihinto. Paulit-ulit ko nang inasabi. Ang gusto ko talaga sabihin ay, lalo na sa marami sa atin, kung hindi ka pa nag-uumpisa sa taong ito, mag-umpisa ka na dagdagan ang nauunawaan mo sa salita ng Diyos. O pakisabi sa iyong katabi, sa taong ito, taon na para mag-umpisa na madagdagan ang nauunawaan mo sa salita ng Diyos. Ang isang Kristiyanong nasa maayos sa kondisyon, mga kapatid, ay nagpapatuloy sa paglago. Masakit bang pakinggan yun? Pero yun ang katotohanan. Ang isang Kristiyanong nasa maayos sa kondisyon ay nagpapatuloy sa kanyang paglago. Meaning, kung sa haba ng panahon, kung gaano man kahaba yun, na ikaw ay nakakilala sa Panginoon and yet, wala pa rin iniaangat ang iyong pananampalataya, as is ka pa rin doon sa John 3:16, at walang buong pagbibigay ng buhay at pagsunod kay Jesus, merong malaking problema sa iyong buhay pananampalataya. Malaking problema. Kaya palagi ko ngayon taong ito, mga kapatid, ay pagkakataon para mag-umpisa muli. O para sa marami sa atin, panahon na para mag-umpisa. Isa pang halimbawa, doon sa verse 6, the same chapter 3, verse 6 ng ating teksto. Sabi doon ni Pablo, gumamit ng panlilinlang. Tinutukoy doon yung babae, na binasa natin. Alam na natin ito, na ang paraan ng kaaway ay panlilinlang, para iligaw ang tao. Ibig sabihin, pandaraya. Ang ibig sabihin noon, ang pamamaraang ginagamit ng kaaway para iligaw ang tao, iligaw kahit ang mga Kristiyano, ay mga bagay na hindi naman pangit, pangit sa paningin natin. Sa halip pa nga ito'y nasaan yung maganda, kaakit-akit, at hindi mo mahahalatang galing sa dyablo. And kapag hindi tayo lumalalim sa salita ng Diyos, mga kapatid, para tayo nagiging laruan ng dyablo. Pinaglalaruan ng ating buhay. We claim na tayo Christians, and yet tayo ay nagagamit ng kaaway sa iba't ibang mga gusto niya. Kaya mas lalong kailangan nating lumalim sa katotohanan, sabi ni Pablo. Madadahi lamang tayo ng kaaway kung ang ating nalalaman at naunawaan sa katotohanan ay malabo pa o mababaw pa. Sasamantalahin ko ng ialok. Yung tuwing Tuesday po na pag-aaral sa Lucio Laurel, ay pag-aaral yun ng doktrina. Ibig sabihin yun ay pagpapalalim po ng ating naunawaan sa ating pinaniniwalaan sa salita ng Diyos, sa pananampalatayang ating niyayakap at ipinapamuhay at sinusunod. Kaya kung gusto niyo pong madagdagan ang inyong paglalim, pagkaunawa sa mga salita ng Diyos, sa doktrinang niyayakap natin, sa pananampalatayang meron tayo, pakisabi sa iyong katabi, malaking tulong yung tuwing Tuesday na pag-aaral. Sa Lucio Laurel po yun. 6:00 ng hapon hanggang 8:00. Okay? Hindi ba mga kapatid, habang lumalalim tayo sa katotohanan, lumalalim at tumatalas din naman ang ating kakayanang makadama. At matukoy kung ang isang pag-alok ay galing sa kaaway o hindi. Ibig sabihin, yung mga madaling matukso, madaling mahulog sa kasalanan, nangangahulugan ng mga hindi nagabasa, hindi nagabulay, at hindi ina-practice ng salita ng Diyos. Wala pa akong napatamaan, ha? Pero sinasabi ko lamang ito para hikayatin tayo. Kaya ang panawagan ng Biblia sa ating magpatuloy. Magpatuloy sa pag-aaral, sa salita ng Diyos, payamanin ang sarili, tulong ng salita ng Diyos, at patuloy na sumunod sa Diyos anuman ang maging sitwasyon,
Hindi ba dito sinasabi ni Pablo na sa huling panahon, ang impression sa akin ay ganito, magiging mahirap minsan na magpatuloy. Magiging masakit minsan ang magpatuloy. Magiging nakakatakot minsan ang magpatuloy na sumunod sa Diyos. At minsan magiging nakakapagod. Nakakapustrate. At darating ka minsan sa puntong magdadalawang isip ka kung tutuloy ka pa rin. Hindi nga palaging madali. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, magpatuloy ka sa iyong sinimulan. Sa ibang salita, gamitin kong ibang salita, don't stop. Sa bagay yun ay sinabi naman ng ating Panginoong Yesus, hindi maalwan ang kalagayan ng mga sumusunod sa Kanya. O hindi magiging maalwan ang kalagayan ng mga susunod sa Kanya dahil uusigin, makakaranas ng pag-uusig. At walang pag-uusig na maalwan. Pero ang pangako din naman ng ating Panginoong Yesus, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan. Kaya yun naman ang ating pag-asa, yun ang ating kalakasan. Makapagpapatuloy tayo dahil kasama natin si Jesus sa takbuhing meron tayo. Ang ating pong pananampalataya at pagsunod kay Jesus sa isang paglalakbay, mga kapatid. Kung gusto nating matagumpay na makatapos at makarating sa dulo, dapat tuloy-tuloy tayo. Meron tayo dating isang kapatid, ayaw ko magpangalan, pero isa sa common word niya dati na inabanggit, tuloy lang, pero wala na siya ngayon. Pero siya isang mahalagang salita, tuloy, magpatuloy. Hanggat hindi pa nalulubos ang nilalayo ng Diyos na mangyari sa ating buhay, ang ating takbo na hindi pa natatapos. Kaya walang titigil. Huwag titigil. Hindi ba, ang Diyos lamang ang pwedeng magsabi o magdeklara na kung kailan tayo dapat tumigil. Kaya hanggat hindi inasabi ng Diyos na stop na, ay huwag kang titigil. O sabihin mo sa iyong katabi. Ang paglalakbay Kristiyano ay walang tigil hanggat hindi inasabi ni Jesus. Minsan kasi ang pagtigil po, mga kapatid, ay may dalang panganib. Kung hindi tayo magiging mapagbantay. Okay, huling talata dito sa puntong ito. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Nasabi ni Pedro, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo sa kanyang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ano ang sabi ng Apostol Pedro? Nagkakaisa sila ni Pablo. Magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya magpatuloy. Marami tayong inumpisahan ng maganda sa nakaraang taon. Ang hamon din sa atin, marami ay ipagpatuloy yon. Kanina, sa unang punto, ang hamon sa marami maaring panahon para mag-umpisa. Dito sa pangalawang hamon ay magpatuloy sa mga naumpisa na. Pangatlo po na tagubilin ni Apostol Pablo. Ano nga po yung unang tagubilin? Huwag pahahawa sa masama. Pangalawa, huwag titigil huwag titigil sa paglago. At pangatlo, huwag magsasawang ipangaral ang salita ng Diyos. Palaging napapanahon ang mensaheng ito. Huwag magsasawang ipangaral ng salita ng Diyos. Ituloy po natin yung basa sa ating teksto sa chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 and 2. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sabi ni Pablo, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Siyempre, ang ating Panginoong Yesus ang tinutukoy niya. Ang atas niya kay Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Anong gusto sabihin ni Apostol Pablo? Ang pangangaral ay maituturing nating paghahanda para sa nalalapit na pagdating
ng ating Panginoong Hesus. At kung ito'y paghahanda, nangangahulugang ito'y gawaing hinding-hindi dapat nawawala sa ating mga plano, tudlain, at misyon. Ang sabi pa ng talata, walang pinipiling panahon. Ibig sabihin, kung may pagkakataon na makapagbahagi, ibabahagi natin ang salita ng Diyos. Kung may pagkakataong makapagturo, ituturo natin ang salita ng Diyos. At yun po ang ating kasalukuyang ginagawa ngayon sa CLJC. Hindi ba dito sa sulat ni Apostol Pablo na ito sa pag-uumpisa sa text na ating binasa? Ano yung sabi niya doon? Yung dapat mong malaman na nasa mga huling araw. Nag-umpisa si Pablo doon sa katagang iyon. Tayo nasa huling panahon na. Kung ang mundo at ang mga tao, sabi pa niya, ay pasama ng pasama, mas lalong kailangan nating maging masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya meron dalawang major reason na inilatag si Pablo dito. Bakit dapat tayong huwag magsawang mangaral ng salita ng Diyos, magbahagi at magturo nito? Dahil una, malapit na ang wakas. At yung pangalawa, sinabi niya dito yung pasama ng pasama ang tao. To the point na darating sa puntong wala ng taong may interes pang makinig. Kaya kung ang mundo ay pasama ng pasama, ang tao ay pasama ng pasama, kailangan nating mas maging masigasig na mangaral ng salita ng Diyos. Dahil isang araw, darating ang araw na ang mga tao ay mawawala na ng interes kahit makinig. Kaya kung gano'n natin ito titingnan mga kapatid, tayo bilang isang iglesia at tayo bilang isang Kristiyano, magiging napakabisi natin sa gawain ng pangangaral. Unawaan niyo po. Kung isasaalang-alang natin ang panahon, tayo dapat nasa panahon na ng pagmamadali na ipangaral ng salita ng Diyos. Dahil ang totoo, wala na tayong maraming panahon. Kaya kung ang pagbabahagi at pagtuturo ng salita ng Diyos, ang ating pangunahing assignment sa mundong ito bilang mga Kristiyano, dapat ready at willing ka na iisang tabi ang ibang gawain para mapaglaanan ito. Kung ito ang ating major assignment bilang Kristiyano, ang magbahagi, mangaral at magturo ng salita ng Diyos, dapat ready ka na mag-isang tabi ng ibang mga gawain para mapaglaanan ang gawain ito. At ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi matatapos na assignment habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Mga kapatid. Kung gayon, ang ipangaral at ituro ang salita ng Diyos ay priority ng lahat ng mga Kristiyano. Dapat priority mo ang mangaral, magbahagi ng salita ng Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay dapat maging priority mo. Napapanahon man o hindi, ito'y nangangahulugan din na ang ibahagi ng salita ng Diyos ay intentional nating gagawin. Regardless ng season. Napapanahon man o hindi, inaatasan tayong mangaral. Kaya kung meron man na mas dapat na pinagkakaabalahan ng mga Kristiyano, yun ay ang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi ang iba pang mga bagay. At kung ito ang pinakamahalagang paglilingkod na dapat nating nagagawa, ang magbahagi at mangaral, magturo ng salita ng Diyos, ang dapat malaking portion ng ating buhay dito umiikot. Ngayon, bakit mahalaga na sinasamantala natin ang panahon? Binanggit ko na kanina. Sabi ni Pablo sa verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Try to imagine that. Na darating sa punto ang tao na hindi nila pakikinggan at tatanggapin ang mga wastong katuruan na ating dala.
Darating ang mga tao sa ganung kalagayan na mawawalan sila ng interes na pakinggan ang ating inabahagi sa kanila. At mas pipiliin nilang pakinggan, tanggapin ang mga turong pumapabor sa kanilang mga gusto at mapagbibigyan ng kanilang hilig. Yan ito ang masakit na katotohanan doon. Sa mga walang interes, mga wala ng interes, hindi na natin sila mapipilit pa na tayo pakinggan at tanggapin. Kaya ngayong may nakikinig pa sa atin, dapat nating samantalahin ang mga pagkakataon. Hanggat nasa panahon pa tayo na may mga tao pang willing na makinig at tanggapin tayo, samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Amen po ba? Sana'y nahihikayat po namin kayo. Dahil kapag dumating ang panahong iyon, na dumarami na ang mga taong inatanggihan na kahit pakinggan ang ating ibabahaging salita ng Diyos, ito isang malinaw na palatandaan na talagang papalapit na ang pagbalik ng ating Panginoong Yesus. Hindi ba dapat magdulot sa atin ng awareness yon sa atin ng mga Kristiyano? Yung katotohanang malapit nang bumalik ang Panginoong Yesus at yung reality na mangyayari sa paligid na ang mga tayo reject na ang salita ng Diyos, dapat magdulot ng awareness sa atin yon. The more na kailangan nating samantalahin ang mga opportunity meron pa, kahit napakaliit ng opportunity yon. At laanan ng panahon ang mga taong iyon na maakay sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung hindi masasaya ang ating panahon at pamamalagi sa mundong ito, kung doon natin ibubuhos ang ating lakas and even resources sa ipinapagawa ng Panginoon. Share and preach the gospel. Minsan tayo bumubuhos at umuubos ng maraming panahon at oras sa mundong ito at mga bagay na para lamang sa mundong ito. Napakaunti minsan ng ating inabigay at minsan pangaiwala na inabigay na panahon para maging bahagi at kaisa ng gawain ng pangangaral. Mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano ang inatasan nito. At lahat tayo ay dapat part ng gawain ito. Hindi lamang mga pastor, hindi lamang mga leader, lahat tayo, ang atas ng ating Panginoong Yesus, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Kaya baka kailangan nating magbawas ng ilang kaabalahan para mapagbigyan ng panahon na makapagbahagi tayo at makapagturo ng salita ng Diyos. Ano ang mga kaabalahang meron ka na kailangan mong ibawas sa iyong schedule para mapaglaanan ang gawain ito? Hanggat hindi tayo magpapasya, mga kapatid, na isaayos ang ating mga schedule, kasi ang madami sa ating magiging dahilan, busy, walang panahon. Mga kapatid, hanggat hindi mo papasyahan at gagawin sa panahong ito, na isaayos ang iyong schedule, never kang magiging parte ng gawain ito. At hindi mo masusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya nag-iiwan si Apostol Pablo ng mga tagubilin niya kay Timoteo bilang next in line niya. Kasi sa puntong ito ng kanyang sulat, alam ni Pablo na siya malapit nang mawala sa mundong ito. Kaya inaiwan ni Pablo ang mga mahalagang tagubiling ito sa kanyang next in line. Marami sa atin dito, o iba-iba sa atin dito ay nasa iba-ibang, yung iba ay nasa dapit hapon na, iba ay nasa kalagitnaan, yung iba ay nag-uumpisa pa lamang ng araw. Ang atas na ito ay para sa ating lahat. At hindi lamang para sa isang specific na tao o grupo. Kaya merong tatlong bagay na kailangan nating isaalang-alang ngayong taong ito. Ayon sa tagubilin ni Apostol Pablo. Bilang mga Kristiyano, huwag tayong papayag na mahawa ng kasamaan.
habang nagpapakasama ang mundo. Huwag tayong titigil na lumago para higit tayong maging mabisa at mabunga sa ating ginagawa. At huwag tayong magsasawang ipangaral ng kanyang salita. Ituro ang salita ng Diyos. Sabi ko kanina sa introduction, sa katotohanang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, ay nangangahulugan din ito. Nakakaunti na lamang ang ating panahon para sayangin pa. Kaunti na lamang ang panahon natin. Hindi mo ba sabihin sa iyong katabi yun? Kaunti na lang ang panahon natin, kapatid. Meron 3 R na maaaring kailangan nating gawin as a challenge ng mensaheng ito. Una, refocus. Magbago ng ating focus, ng direksyon, kung gusto nating maging makabuluhan ng buhay na ito at masulit ang panahong natitira sa atin. Ayon sa inaasahan na tinapagawa ng Diyos. Or maaaring yung pangalawang R, realign. Mag-ayos ng ating buhay, ng ating mga schedule, ng ating mga pagpapahalaga para ang magawa natin at mapangyari yung nasa isip ng Diyos. Or maaring sa iba, yung pangatlong R, restart. Magsimulang muli. Kung kinakailangan, hindi pa naman huli ang panahon, hanggat may lakas at buhay ka pa, may pagkakataon ka pang makapagsimulang muli. Gusto kong kunin nating halimbawa, mismo si Apostol Pablo din, sa ating pong pagtatapos. Doon sa the same text pa rin, chapter 4 ng 2 Timoteo, verse 6 to 8, ay ganito ang kanyang huling mga pananalita. Sapagkat dumating na, chapter 4, verse 6, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana, pinagbuti ko, pwede ba niyong guhitan yung mga salitang yon? Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Mga kapatid, kaugnay ng tunay ng pananabik sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay yung pagsasakatuparan ng kanyang dakilang plano at layunin para sa mundo, sa tao. At yun ay akayin sa kaligtasan. At tayo ng mga nauna sa pananampalataya ang merong major assignment na may sakatuparan yun. Simula ng katagpuin si Pablo ng Panginoong Hesus at manalig siya, ibinigay na niya ang kanyang buong buhay. Ginamit ang lahat ng pagkakataon at panahong meron siya sa pangangaral pagtuturo ng salita ng Diyos at pag-aakay ng tao. Sa madaling sabi, wala siyang sinayang na panahon. Kaya sabi niya, dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Tulad ni Pablo, darating ang panahon, papanaw tayo sa mundong ito. Ano ang iiwan natin sa ating pagpanaw? Anong record ang maitatala pagkatapos nating pumanaw? Ito isang hamon sa ating lahat at isang paalala sa ating lahat na nagsasabing, don't waste your time. Sabi nga, time is gold. Para sabihin sa ating ang pinakamahalagang possession na pinahiram sa atin ng Diyos, kung maituturing ay ang ating panahon. Kung hindi natin gagamitin ng maayos ang panahon ayon sa inaasahan ng Diyos sa atin, para na rin nating binaliwala ang Diyos na nagbigay nito sa atin. Kaya sabi ni Pablo, pinagbuti ko ang pakikipaglaban, natapos ko ang takbuhin ko, at ako'y nanatiling tapat. 3 bagay, mga kapatid. Ikaw, saan mo ginugugol at inuubos ang iyong panahon? Saan ka higit na nagpapakahusay? At kanino ka nagtatapat ng iyong buhay? Kakaunti na lamang ang panahon natin para sayangin sa walang kabuluhan. Pagbutihin mo ang pakikipaglaban, ituloy mo hanggang matapos ang iyong naumpisahan
at manatili ka hanggang wakas. Ngayong taon, naway higit nawa tayong maging matagumpay hindi sa ating mga sariling pangarap lamang, kundi higit sa lahat, maging matagumpay tayo na inisa sa katuparan ang plano at layunin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Muli, isa pong manigo at matagumpay na bagong taon sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.